kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano nga bagang pagkukulang niya? Ano nga bagang kamalian niya? Ano nga baga ang gagawin niya pa? Wala siyang pagkukulang, wala siyang kamalian, at marami pa siyang gagawin. Subalit, ilan kaya ang magmimithi na sa kanyang pagmamahal ay malubos ang pagkilala at makadama ang bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa pagmamahal ng Ama, walang tugot siyang kumakalinga. Pagbabahagi ng kanyang espiritu ay walang humpay. Patuloy na buhay at di mamamatay. Patuloy ang pag-asa ng mga anak na sa kanya'y nakadama. At ang hamon sa buhay ay hamon din sa pananampalataya. Ang tigib ng ligaya, nasisiyahan ang puso niya. Ang tigib ng pagkatakot, maraming pinag-aalala. Subalit, ang wika ng Ama'y huwag mabahala ang mga anak niya, sapagkat tuwirang may magagawa siya. Kaya nga't, ang bawat nawawalay hinahanap niya. Ang nalalayo sa kanya'y patuloy nais niyang mailapit sa kanya. Ang nagkakasalay, patuloy binibigyang pagkakataong mapatawad niya, makapagbagong ganap at malubos ang pagtanggap. Sa kanyang paghahari ay makapaghari sa bawat anak niya. Ano nga baga ang di kayang tantuin kung mimithiing ito'y unawain? Sapagkat ang lahat ay may sentido kuman, may pag-iisip. Maliban abnormal, batid niya yaon. Hindi niya ito hahanapan sapagkat batid niya kung papaano ang mga anak niya ay maaring makaunawa at hindi, sapagkat lirip na lirip niya ang mga isip at damdamin. Kaya magalak at magpuri ang marunong magsuri, ang marunong kumilala at magtanto sa gawa ng Ama. Magalak ang nagpupumiglas ang damdaming patuloy na damhin siya at patuloy paglingkuran, mithiing siya'y kamtan. Sapagkat wala ngang ibang Diyos maliban siya. Ang Diyos ng katotohanan, Diyos Ama lamang. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ayon kay Mateo. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang iligtas ang nawawala. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo,
Kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Pawang katotohanan. Kung dinadama lamang ng tao na tuwirang minamahal ng Ama ang pagmamahal niya at pagpapahalaga, paiiralin nila ang mabuti sa isip nila. Pangingibabawi nila ang kalooban ng Ama't di kalooban nila. Gugustuhit loloobin nilang magbago sapagkat batid nilang mabuti sila. At wala ni isa man na mapapahamak kung sumasa kanya. At siyaon ang pawang katotohanan. Kaya't isa ka ba sa nagbagong buhay? Magalak ka sa pagtitiwala niya sa iyo. At patuloy kang magmithi na huwag ikaw ang hinahanap na patuloy niya, kundi isa ka sa maging isang halimbawa na nasumpungan niya at nanahan ka. At patuloy niyang mapapakita sa iyo kung sino siyang Ama mo. Malalim ang karagatan. Subalit ang Ama ang may likha niyan. Kaya't ang makakasumpong sa Kanya, yung mga mabababang loob na kinamtan siya. Kaya't ang layon at nasa niya'y maging mababa ang loob niyo upang sa gayon ang kababaan ng loob na ito ay tanda ng pagkilala at pagsuko niyo. Alalaong baga, kay buti ng Ama, tunay na kay hiwaga niya. Pagpapahalaga niya ay walang maliw. Kagandahan ng loob niya ay hindi nawawala. Patuloy ang kagandahang loob sa mga anak niya. Ngunit ilan ang magpapahalaga sa kagandahang loob niya? Ilan ang kikilala sa mabuting gawa niya? Ilan ang tunay na magpapakatotoo sa espiritu niyang tinataglay sa mundo? At ang taglay ng mundong ito ay ang liwanag na mula sa espiritu niya na siyang nais mangibabaw at mapangunahan sa lahat ng anak niya. O tao, tuwiran kong tinuturan. Kaya nga't mimithing iwanan ng 99, sapagkat nakikita ng nanginginain at nabubusog sila. Ngunit ang isa'y kawawa. Kaya't nang dahil sa pagpapahalaga, iiwanan sila. At ang isa'y kapag naibalik, higit na malulugod at matutuwa siya. Kayo bagay nagmimiti na maging isang tagapangasiwa ng Ama? Nagnanasa baga kayo magmithi ng kalooban niya ay madama at manahan? Magalak kayo at magpugay, sapagkat hindi nga lahat ay kakamtan niyaon. Katotohanan, katotohanan. Madali ang panahon, mabilis ang oras, subalit ang buhay ay di batid kung kailan. Kaya't magpumiglas ang kalooban ninyong nagpapakatotoo kung paano nyo gawing tapat pa at maging marapat kayo. Sa gayon, patuloy nyong maapuhap ang kagandahang loob niya at ipadadama niyang tuwirang mahalaga kayo sa Kanya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya, ang sino mang nasa Kanya ay di marunong humamak ng kapwa niya.
Bagkus ang pinakahamak na kapwa niya ay siyang nais niyang pakitunguhat, pakisamahan. Sa gayon, ang kanyang amang nakalulugod sa pananaw niya ang ginagawa niya ay tuwirang kalulugdan sila sa gawa nilang kay inam. Yaon ang ama, gayon siya. Naway sa patuloy niyong paghahanap ng matuwid ay makilala niyong ganap siya at sa inyong pagnanampalataya. Patuloy nawang mabukas sa isip niyo ang katotohanan niya. At sa inyong pagtitiwala, mabuklod nawa kayong kaisang totoo sa kanyang layunin kay buti sa mundo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Alalaong baga, hindi siya nawawalay. Hindi siya lumilisan. Patuloy lamang ang pag-apuhap, paglingap, at pagmamahal. Tinawanin niyo mga anak niya na tuwirang minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Alalaong baga, masarap magmithi ng anumang bagay na kay buti kung tunay ngang ikabubuti at makabubuti sa narami. Subalit kung may buti at kabutihan ng taglay at iisa lamang ang layunin, pawang ito'y hindi katotohanan mula sa Ama. Yaon ang katotohanan. Ang kabutihan sa puso niyo ay maging ganap, huwag sa iilan, kundi sa marami. Sa gayon, matutupad niyo ang kalooban ng Ama. At habang tinutupad niyo ito, masisiyahan magagala kayo bilang nakasumpong sa Kanya'y pagiging totoo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. O aking Ama, tuwiran ngang tinuran mo, sinambitang marapat sa kanila. Patuloy mong inuulat ang dapat at marapat. Patuloy mong hinahayag ang sayo'y kalooban. At ang makadama sayo'y kakamtan kang tuwiran. Kung paano mahirap ang maghukay, gayon din ang magbungkal. Subalit sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, walang mahirap alamin sa iyong aral kung tuwirang sila'y sa iyo ay mananahan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kay palad mo, mahal na kapatid ko, na natutong magsuri at maglini, sapagkat saan ba nga ang katotohanan? Ano nga baga ang totoo? Kung ano ang nakagistan mo, alamin mo lang ang katotohanan kahit wala ka nang ibahin. Alamin mo lang ang Ama at damhin mo siya at kilalanin. May tutuwid ka na. Sapagkat sa dami-dami ng relihiyon ngayon, ilan kaya ang sa bawat relihiyon ay ang ugnayan sa Ama ay tapat at totoo. Magalak magpuri sa Ama ng bawat kaanib sa anumang relihiyon kung katapatan ng puso'y taglay, hindi ang relihiyon ng kaligtasan, kundi ang tapat at makatotohanan ng puso nila at ang tamang pakikipagrelasyon sa Kanya. Yaw ng pawang katotohanan, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't ayon pa rin
sa kanyang mga aral mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Yaon ang Ama. Kaya't kung totoo ang pag-ibig ng tao sa kapwa nila at maging sa Kanya, matututunan ng salitang magbata, ang magtimpi, magagawang tupdin ang salitang maghintay hanggang wakas ng buhay. Hindi nagdadamali, nanunumbat baga, nagbibilang, nagsusuri, nag-aalinlangan, nawawala ng pag-asa, sapagkat batid ng nagtitiwala at naniniwala sa Ama na siya'y Diyos ng kahiwagaan at Diyos na walang hanggan. Ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan, katotohanan, kaya't ang puspos ng pag-asa, masaya, maligaya ang puso nila. Ang tigib ng pagtitiwala, malakas ang loob, matapang, makihamon sa buhay. At ang tunay na amay kinamtan, kaaliway niya'y siya lamang. Kaya't ang bawat araw, walang duda, ang bawat araw niya, Ama ang magbibigay ng paraan sa kanya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Katotohanan, katotohanan ng sakit tinuran, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Kapag hindi mo pa siya nadarama, kahirap unawain ang mga aral niya. Kapag hindi mo pa siya nakilala, kahirap tuparin ang mga salita niya. Subalit kay gaan palang tupdin kapag bukal sa puso mo ang gagawin. Kay gaan palang tanggapin kapag ang Ama ang siyang damang-dama sa kalooban. Tunay na wala palang hirap unawain, kay gaang unawain. Tao lamang ang nahihirapan, sapagkat hindi handa sa pagsuko at pagtanggap. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ayon nga sa kasaysayan ng mga naging santa, ayon sa kanilang talambuhay, meron ngang santa na natulog na lang sa ataol. Ayaw niyang makakakita. Hinambing niya sa patay ang kanyang sarili para hindi na siya makagawa ng kasalanan. Iba't iba ang kaloob ng Ama. Subalit sa iba't ibang kaloob na yan, kung siya mismo ang tunay na tinanggap at kinilala, iba't iba mang pamamaraan ang ginagawa niya sa bawat isa, siya pa rin naman ang damang-dama. Kaya't, hindi maaaring hindi ka makalaban, sapagkat siyang magpapatibay, magpapatatag na tuwiran. Kaya't magalak na lubusan, ang sa kanya'y nakapanahan. Nasaan ba ang Espiritu? Ano ba ang Espiritu? Dalawang espiritong nananahan sa mundo.
isang mabuti at masama. Subalit iba ang gawa ng masama sa mabuti. Kaya't kung tinatanggap ninyong kayo'y anak na ng Ama at tuwirang sumainyo na ang banal na Espiritu niya, kayo mismo tatalikod na sa hindi dapat. Hindi na kailangan pang may magsabi sa inyo. Sapagkat kayo mismo, ang Espiritong sumasa inyo, siyang magpapatatag, magpapatibay ng kalooban ninyo at magdaratal sa isipan niyong hindi tama yaon anak. Hindi nararapat siya anak. Kaya't susuriin ninyo ang nag-uutos sa inyong Espiritu. Batid ninyo ang kalooban ng Ama. Yamang kayo'y nakakilala at tumanggap ng tinuturan. Iba siya. Kaya't kapag ang damdamin mo sa una, ang pagkatao mo'y naiba, at ang pagkakaiba'y naging malambot ang puso mo, mahabagin, maawain ka, mapagmahal ka sa kapwa mo, mapangunawa ka sa kapwa mo, siya yaon. Subalit, huwag linlangin ang Espiritu ng Ama. Kung ang nasa damdamin nyo'y iba, magalit matuwa kayo, hindi siya yaon. Kaya't limiin ninyo, malilimin ninyo at masusuri ninyo, sapagkat kayo ba gusto nyong may nag-aalinlangan sa inyong gawa? Kayo ba ay anak ng Ama na nais ninyong mayroong hindi gumusto sa mga ginagawa ninyo? Kung kayo'y ayaw nyo, higit siya. Sapagkat batin niyang walang mali sa gawa niya at walang pagkakamali kung tatanggapin ng tao, maitatama at matuwid niyang magagawa ang para sa kanya. Kayo baga ay nakaranas ng masaktan ng damdamin? Gayon pala at mahirap. Bakit di nyo alalahanin kung gaano kay sakit at kay hirap ang kanyang tinatamasa sa kanyang mga anak na nagkakasala? At siya unang pawang katotohanan. Iba ang nilinlang at niloko kaysa sa katotohanan na pagpapatupad ng Ama. Kaya't ang katotohanan ay isinatmithin ninyo, sapagkat siya unang magtuturo sa inyo ng marapat at dapat, at siyang magbibigay ng pawang kalayaan sa hindi ninyo pagiging ganap. Sapagkat walang ibang magiging matuwid at dapat maliban ang kanyang banal na Espiritu. Kaya, dumaranas ba ang damdamin nyo ng hirap? Hindi kanyang kaloob yan. Sapagkat gaano man ang hirap at sakit ng katawan mo, ngunit kung ang kalooban mo'y nag-uumapaw sa sayat galak, kalooban niya yan. Yaon ang pawang katotohanan. Bilang katauhan, konstansya ang pangalan, di batid ituran, ni mayahayag kanino man. Yaon ang pawang katotohanan ang nag-uulat sa inyo'y batid ang lahat. Kaya't inaangkop sa inyo ang marapat, kung kayo'y tatanggap, magliliwanag kayong ganap. Maaabot nyo at matatarok ang kalooban ng sa inyo'y bumuhay. At di masasakitan ang inyong loob, ni hindi kayo mahihirapan ang isipan. Sapagkat siya ang dulot, hindi ang magpasakit kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, kumain ka man ng maasim, maiba mukha mo. Gayon din ang kalooban ninyo, kung mayroon kayong hindi mainam na pandama. Hindi nyo may tatago ito. Kapag lumasap ka ng pait,
tumikim ka ng matamis, sa unay di mo malalasahan ng tamis. Subalit kapag binata at patuloy ninamnam ang tamis, hindi mo na malalasahan ng pait. Pawang katotohanan, pait man ang dulot, kayang patamisin ng Ama kung siyang inyong nasa loob. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Naranasan nyo na ba ang nasalinsing man lang ang dulo ng inyong kuko? Hindi bagat ito'y kay sakit, lalo't higit kung ito'y sumisip-sip ng nana at mamamaga. Kung ang dulo ng kuko nyo'y kay hirap ng dinadama ninyo, ano pa kaya ang loob ng kalooban ninyo kung ito'y masusugatan at magnanaknak? Gaano kahirap itong gamutin? Anong panlapat na gamot? Walang bagay, kundi espiritu lamang. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaong baga, sa pangungusap man ay may takdang paglalahad. Sa salita ay tinatakda rin naman kung sinong maghahayag. Yaon ang Ama, ang lahat sa Kanya'y may takda, tulad ng pagtatanim at ang pag-aani. Kaya't kung natututunan ng tao ang Kanya, mababatid ang karunungan niya. Kaya't matututong magbata, maghintay ang sinumang totoo sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Pilit ka manggupoy ng kapwa mo at ibagsak kung di loloobin ng Ama na siyang kinikilala at tinatanggap ninyong wagas, may titindig pa rin niya kayo. Kaya't kung kilala nyo lamang ang katapatan niya, puso ninyo'y gagawin yung tapat din at di kayo kailanman magtatalusira sa kanyang damdamin. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, kanya-kanya ang panlasa ninyo, sapagkat sa pagkain din nyo na mapapatotohanan, mayroong gumugusto sa gayong lasa. May gumugusto sa ganitong lasa. May gumugusto sa ganyang lasa. Sa makatwid, iba't ibang panlasa man ang panlasa ninyo sa pagkain, subalit sa panlasa ninyo sa salita ng Ama, maging isa kayo, upang malasap ninyo ang tuwirang kanyang handog na totoo. Yaon ay ang pagmamahal na tapat kanino man. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaong baga, walang nauna na hindi mahuli. Walang nahuli na hindi mauna. Pag sumakita ninyo at pag sumikapan, ang kinamtan nyo'y kung mabuti, manahan. Kung masama, ay iwaksi at huwag niyong tanggapin sa inyong sarili. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama?
Buhay ba ang Ama? O kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kaya't, ayon kay Jeremias, kung tatawag kayo sa akin, tutugunin kita. At ipahahayag ko sa iyo ang bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. Ako si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi nito sa iyo. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, tuturuan ka ng pangunawa ng Ama, bibigyan ka ng kaunawaan, babahaginan ka ng pangunawa. Sa gayon, maunawaan mo kung sino siyang tinatawagan mo, yamang sumusunod ka at nagmimiting, ikay sa kanya ay tumalima. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't huwag sabihin ang gumugusto sa kanya na hindi siya maramdaman. Kaya't huwag sabihin ang tumatawag ng tapat sa kanya, hindi siya pinakikinggan. Kundi bagkos, kung puso nyo ay totoo sa kanya, mararamdaman nyo kung paano siya kumikilos sa buhay nyo tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? O kay buti ng Ama kay dakila niya? Dahil buhay na buhay siya, anumang namaga, kaya niyang ibalik sa natural, sa normal, na magabang mga paa mo. Sa kanya galing yan. Alam niya kung anong pamamaraan. Ngayon, dahil hindi mo alam, mayroon siyang mga binahagina ng karunungan. Ang gawin mo lamang, manalig at manampalataya. Huwag kang manghawakan sa sarili mong galing at talino. Huwag ka ring manghawakan sa salitang tao lamang, kundi panaligan mo'y una siya at kung sinong susuguin niya sa iyo. Ano man ang pamamaraan, kung sa kabutihan, mabuti pa rin ang kakamtan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung nakikinig lamang kayo, tatatag na pananalig nyo, titibay pa kayo, at sa hamon ng buhay nyo'y makalalaban kayo. Buhay ba ang Ama? Sino nga kaya ang magbabata para patuloy na gumanap para lamang sa kapwa niya, kung maari ka naman palang maligtas kahit ikaw lang ang mag-isa? Magpakabuti ka na lang sa sarili mo. Ngunit ang wika ng Ama ay maliwanag sa talinghaga. Aanhin mo ang ilawan kung yan ay nakatago sa ilalim ng mesa. Sino malalaganapan niyan? Kaya't ilagay mo sa ibabaw. Kung magkagayon at may liwanag pala ang isa man sa inyo, gamitin para makita at mapakita ang liwanag na nasa inyo ay totoong liwanag na mula sa Espiritu. Sa makatwid, ang may liwanag na taglay, malawak ang pangunawa. Mababa ang kalooban. At sa Amay, lubos ang tiwala. Ngunit sino ang susuguin sa inyo? Kapwa nyo rin tao. At wala namang magbabatang kapwa nyo tao kung wala ang paghahari ng katotohanan.
kayo man din ay makapagninilay at makapagbubulay sa inyong ganang sarili. Kaya ninyong tantuin ang tinuran ko kung tapat at hindi, sapagkat kayo man din ay may kaisipan. Kung hindi nyo nakakayanang tupdin ang nararapat na mula sa Ama, at di nyo nababata ang mga paghihirap at pagdurusa, patotoo sa sarili nyo, hindi nyo kayang gawin. Kaya't siya unang patotoo na kung walang paghahari ng Ama, pagkataong pagkatao, di nyo mababata ang anumang sakit at dusa. Kaya't batid siya unang Ama, nang dahil sa kabutihang loob niya, inilagak binahagi ang Espiritu sa katauhan. At ang mga nabahaginan at naging tapat at totoo, gayon ang naging pag-uugali nila, sapagkat ang Ama ang kanilang pinakapagtotohanan at ang Espiritu niya ang naghari sa kanila. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya maliwanag ang pagtuturan. Makikita mo ang taong naging tapat at totoo kung siya'y wala at nawalan. Kung lalaban pa rin at hamon sa buhay, tuto pa rin nang dahil sa katapatan ng puso. Sapagkat sa kabila ng kawalan, patuloy na tinutupad ang kalooban ng Ama't umaasa na di siya pababayaan kailanman. Tinalaga ka ba ng Ama? Patunayan at patotohanan. Subalit magalak at magpuri kayo, kayong di dumaranas ng sakit at dusa. Ngunit ang wikari naman, kung ganon dinala mo, siyang pakinabang mo. Kaya't magalak kayong mga nagdala ng mabigat sa inyong palagay. Hindi kayong nagdala, kaya nyo lamang nayusad sa katapatan ninyo, kasama nyong Ama at malaking pakinabang ang tatamuhin nyo. Subalit, ang iniwan ng Kanya, dahil sa takot niyang di niya madala, sa takdang panahon, walang gagamitin niya, marapat sa Kanya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig, talinghaga ko'y suriin yung ganap, at matatarok kung tuwirang Espiritu'y sumasa inyong katauhan. Espiritu ng katotohanan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sadyang mahirap pakibakahan ang di mo pa kinakantan. Subalit kung nasa inyo na, paano pang sasambitin ang batahin niyan? Kaya't habang binabata nyo, para lamang sa pagtupad at pagtalima sa Ama, lugod namang minamasdan kayo, kaya't magsilaban, ganap kayo na mga anak niya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo, sapagkat ang wika nga, iba ang tulak ng bibig sa kabig ng dibdib. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat po ba siya? Bagamat dinurog niya yung dapat ay kung hindi nadurog yun, ang laking pinsala, kung hindi humina, ang laking pinsala, ngunit siya ng patotoo, no? Doon sa bagyong mga nauna, sa napinsala, naminsala sa
Tacloban, biglaan yaon, walang hudyat, walang maraming nanalangin, kaya kalikasan ng bumawi sa maraming buhay at maraming material na pinahalagahan ng tao, ngunit pinatotohanan niyang muli ang mga nananambitan na matapat kanyang pinakikinggan. May pinsala man, huwag na kayong tumutol, sapagkat maliwanag ng pinauna sa inyo, ang kalikasan ang babawi sa marami. Sapagkat, kung hindi sa kalikasan, masunugan kay kaunti lang, madisgrasya kay ilan lang, ang pinsala. Ngunit kapag kalikasan niya, tandaan po ninyo, marami ang mapipinsala. Sumainyo ang kapayapaan, kaya't ang nais ng Ama, anak, huwag mo nga alalahanin sa tuwin ang kapinsalaan mo, kundi ang kumilala ka, at ang pinsalang kinatatakutan mo, ilalayo ko sa iyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Napakamatwid ng Ama. Sa ilan o sa marami nangangailangan ng tubig, winisikan niya. Sapagkat kailangan magkatubig para makapaglagay uli sa bukid. At mawisikan naman para makapagsabog ng pataba ang iba. At sa iba naman, ayaw nila ng ulan dahil umaani na. Siyempre, alam ng Ama ang gagawin niya, kaya ang kanya natupad. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Hindi siya maaaring turuan. Makikiusap ka lang bilang anak niya. Buhay po ba ang Diyos? Ngunit kailanman ay hindi siya pwedeng pangunahan at turuan. Tama po ba? Kaya't yung mga anak niya, pakiusap lang pag susumamo ang dapat gawin, hindi turuan siya. Sapagkat alam niya gagawin niya. Alam niya na ang plano niya. Tulad ng pinlano niya na hindi ka pa isinisilang kapag ikay ipinanganak sa daigdig na ito, ay magiging hinirang ka. Kaya mapalad ka. Magpuri ka kung isa ka sana pabilang. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Ngunit paano kang makapagsasabing mapalad kung hindi mo pa nararamdaman kung paano ka naging mapalad? At kung di mo nasasabing nasiyahan ka sa iyong paglilingkod? Hindi mo masasabing mapalad ka. Sapagkat hindi ka nasisiyahan. Kaya't ang makapagsasabi lamang na siya'y mapalad, yung nasiyahan, natuwa, nagalak, sa ginawa sa kanya ng Ama. Ano ba ang tunay na pakinabang? Bagay? Material? Salapi? Nakakainin ng tanga? Kakalawangin at maiwan sa lupa? O ang Espiritu niya na lubos-lubos ang magagawa sa inyong lahat. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Aba, orange. Kutsinta. Puto kutsinta, masarap. Na masarap. Aba, orange pa rin. Tikman nga natin. Oh. Dalawang bata, isang matanda. Alin kaya ang asal bata sa tatlo na ito?
Alin kaya ang nasa mabuting gawa sa tatlo? Mapalad ka, anak. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mahal niyo ba ang Ama? Kilala niyo ba siya? Umaasa ba kayo sa Kanya? Huwag kayong manghawakan sa inyong gawa at sarili. Matutuwa siya. At habang nakikita niyang kayo'y nang hahawakan sa Kanyang salita, lalo niyang bubuhayin sa inyong diwa ang pag-asa at sa puso niyo'y galak. Kaya, wala pang bunga yung tinanim mo, natitikman mo na. Nilalasap mo na. Sa isip at damdamin mo'y kinakain mo na. Kaya napapangiti ka at napapabuntong hininga sa galak. Hindi sa hirap, hindi sa sakit, hindi sa galit. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At siyaon ang nais ng Ama. Yamang batid mong mabuti ang tinanim mong buto, panaligan mong mabuting ani ang mangyayari. Makapamumunga ng maganda. Tulad ng mabuting buto, mabuti rin ang magiging bunga. Buhay ba ang Ama? Kaya pipiliin ninyo ang itatanim nyo. Huwag lahat na lang ay tinanim nyo. Dahil kung di kayo magsusuri ng itatanim nyo, kayo rin, kawawa kayo sa kapagalan ninyo. Wala rin kayong anihin na maganda kung tinanim nyo'y pait at maasim. Buhay ba ang Ama? At siyaon ang pawang katotohanan. Magtanim kayo ng matamis na pagmamahal sa kapwa nyo. Huwag pait, huwag asim. Upang mag-ani rin kayo ng tamis at kagalakan, sapagkat mayroon mang gumawa sa inyo ng di maganda, nang dahil sa kabutihang loob ninyo na nakikitang totoo ng Ama, ang mangingibabaw pa rin ay ang kagandahang loob na suma sa inyo. Kaya tigib pa rin kayo ng galak sa puso nyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Tigi-tigi sa bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ayaw sa'yo, ringgin kayo ng Ama. Magbiyak kayo. Alam kong di ringgin kayo ng Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Sa mama mo yan. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali o mangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari
aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong mangyayari sa inyo. Mga bata, sinasalon yung lahat eh. Kawawa naman yung hindi makakuha. Mayroong magandang kababait nyo. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Ay, alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa. Tinakutian ninyo ang Ama. Hilera kayo. Labas sa bakod ang mayroon. Mabibigyan kayo mga anak, huwag kayong magtulakan, ano? Tingnan ko. Masama ang sakim. Ito sasabihin ko sa inyo, no? Lumaki kayong wag sakim. Kapag ang tao'y gahaman, masama yun. Pag mayroon ka na, umalis ka na. Masama yung sakim. Ayaw ng Ama ang sakim. Ayaw yung madamot. Ayaw yung makasarili. Gusto nyo bang umasenso buhay nyo paglaki nyo? Huwag nyong panatilihin ang ganyang ugali. Masama iyan. Hindi tama iyan. Mapagparaya, mabuti yan. Ito. Ba't ganyan ugali mo? Di bali, anak. Sige, magpakabusog kayo, ha? Oh, sige. Nasaan ang iba?
na unawain ng mga bata, kaya lang dapat ituwid. Sapagkat masamang lumaking gahaman, masamang lumaking madamot, masamang lumaking matapang, na mapanlamang ng kapwa, masamang lumaking mapanlinlang. Kaya dapat lumalaki ang bata sa mabuting ugali, tinutuwid, tinuturuang magpakababa, magpakumbaba, tinuturuang marunong gumalang, tinuturuang marunong mahiya, tinuturuang wag madamot, makasarili. Sapagkat kapag yan ang pinalaki, kawawa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Mahirap ka man, kung may kahihiyan ka, maraming magmamahal sa iyo. Subalit kung mahirap ka na, masama pa ugali mo, itatakwil ka ng mundong ito. At siya ng pawang katotohanan, hindi ang tinitingala lamang ay ang mayaman. Kahit ika'y dukha at mababa, pinakaaba ka sa lupa. Kung may takot ka sa Ama, mayroon pa rin sa iyo'y titingala. Sapagkat ang Ama ang gagawa ng pamamaraan sa buhay mo tao dito sa lupa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Aanhin mo ang nasa iyo lahat. Subalit, samay wala kang karapatan. Wala kang dangal at wala kang kaligtasan. Kaya't mas mainam ang nasa tama at pamamaraan niya ang hinahanap mo, hindi ang pamamaraan mo bilang tao. Pawang katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Hindi mo kasi ngayon ang mga bata, ano po, kumisay matanda pa ang nagtuturo sa bata. Mamalimos ka eka, magnakaw ka eka. Kaya, daratalang takda, kawawa ang mga ganito ang gawa. Maniwala po kayo sa hindi. Sadyang, may wakas ang lahat. May takda ang lahat. Naligaw ng landas. Nawala ako sa konsentrasyon. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Yan ang patotoo pag nasa pagkatao ka. Matatawa ka. Kaya alam niyo po, ginagawa akong bulag ng Panginoon na walang nakikita kundi yung kanyang liwanag. Sapagkat pag nakakita ako ng tao, matatawa ako baka nangungusap bigla. Salamat na lang at tapos na. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon, ano? Pogi, di ka na nilagnat, di ka na nagsusuka. Nakakatulog ka, nakakakain ka. Buhay ba ang Diyos? Masaya ka na ba? Malakas ka na ba? Marami ka na regalo. Ay, marami siya regalo. Marami siya regalo. Buhay po ba ang Diyos? Oh, napakabuti, napakadakila ng Ama. Naku, alam niyo po, pagkaluwat-luwat man, sa isang iglap may magagawa ang Ama.
Sabi nga po, sa banal na kasulatan, ang 1,000 taon sa Ama ay isang araw lang yan, isang iglap lang baga. Kaya, matuto lang ang tao sa kanyang kalooban ay makadama at sa kanyang kabanalan ay katotohanan ng kamtin at matutunan ay nako. Sabi mo nga bilang tao, pasubali bilang sa espiritu, walang hindi mababago. Buhay ba nga Ama? Buhay ba nga Ama? Kaya napakasarap namnamin. Ikaw, Pogi, kumusta ka na? Anong pangalan mo? Ha? Joshua. Si Markley. Naku, si Marcos at saka si Joshua. Si Markley. Napakabuti po ng Panginoon, ano? Di po ba? Habang wala yung pangyayari, pag bali-balita, sindak na sindak ka. Pero alam niyo po ba, pag nasa Panginoon ka, wala yan. Patag kang natutulog, wala kang tigatig. Ang lakas na nga ng hangin humaharok ka pa Kaya sasabihin sa'yo, wala kaya tang pakialam sa kapwa mo. Ano magagawa mo, kalooban ng Diyos yan? Di panalangin mo sila. Tapos, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya bakit kung hindi sila natutulog, pati ikaw hindi makikitulog? Boy, matulog ka. Buhay ba ang Ama? O ano po ang mensahe kahapon? Kahit anong gawin yung evacuation na yan, kung ano kalooban ng Ama, o tingnan ninyo yung pinag-evacuation center, nasira. Hindi po ba? Inikot-ikot din sila. Anong nangyari? Pag-aralan po ninyo ang gawa ng Diyos. Walang matatag sa Kanya kapag ginugyug na. Walang matibay sa Kanya kapag binasak niya. Ngunit mapakarupok mang tahanan kapag ayaw niyang madaanan, nakatindig pa rin kubo man. Buhay ba nga Ama? Totoo po yan. Ayaw niyong pagnilayan, nasa banal na aklat yan. Hindi tayo lilisya, hindi tayo lilihis. Kubo man. Pag-aralan niyo po yung minsan may kubo sa bukid. Ba't nakatirang nakatindig? Yung mga malalaki, nawasak. Aba, sino ba'y kaloob niyan? Sapagkat ang hangin na itataas ng Ama at baba niya. Kaya doon sa mga matataas, nagusali. Kapag ginusto niyang yugyugin yan, patataasin niyang hangin at doon sa mababang walang pag-asa na at may takot sa kanya, nananalangin sila habang bumabagyo. Mabuti ang ginagawa nila. Abay, nilihis niya. Ni hindi na bago ang pagkakatindig ng kubo. Buhay ba ang Ama? Alam niyo po, walang matibay sa Diyos. Tandaan po ninyo yan. Ang pundasyon niya ang matibay. Ngunit sa pundasyon ng tao, walang matibay. Kaya niyang tibagin lahat yan. Kaya niyang yugyugin lahat yan. Yung sinasabing, meron na ekang tinatanim sa ilalim. Pag lumindol ekay, susunod dyan. Susunod. Hanggang kailan yan? Walang matibay na gawa ang tao. Tandaan po ninyo, lahat ng gawa ng tao ay marupok. Sapagkat ang tao ay marupok, ang Diyos lamang ang matibay. Buhay ba ang Ama? Manapa ang gawin niyong maging matibay ang pananalig at pananampalataya. Kung wala kang kakayahan at di mo kayang patatagin, patibayin ang tahanan mo sapagkat wala kang salapi, kahit tinubuhan mo lang yan ng kawayan, pambakal mo'y kawayan dahil walang pangbakal na pambili. Abay na nga buwal yung sa lindulang mga gusali, yung bahay mong kawayan ang pinangtibay mo sa loob, hindi na kaya pong gawin niya ng Ama. Subukan ninyo. Subukan po ninyo. Baybayin niyo ang banal na aklat. Kung tunay nga kayong mambabasa, at tunay ninyong nakikilala ang salita niya, at tunay na nasa Espiritu kayo, matatarok niyo ang lahat ng kanyang sinasabing talinghaga. Buhay ba ang Ama? Kaya, magagawa niyong unawain ang magagawa niyong unawain ng lahat. Tandaan po ninyo, kapag nasa Espiritu kayo,
magagawa niyong unawain ang nagaganap sa buhay niyo. Sapagkat ang Diyos Ama ang magpapaunawa, hindi kayo. Kaya't dahil pinaunawa sa inyo, may luhaman kung mangkamisan, nandun pa rin ang galak at pag-asa, sapagkat batid nyo ang bawat kaganapay sa Kanya. Walang malilihim. Buhay bang Ama? Sa inyong lahat, pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng pag-asa at ligaya. Sa gayo'y kakamtin ninyo, sapagkat ang kapayapaan ay walang pagmumulan maliban ng Diyos ng katotohanan. Gayon din ang buhay. Kaya't ilagak sa ama't isalang-alang niyo siya. Bibigyan niya kayo ng matibay na pundasyon sa pananalig at pananampalataya. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya't sa inyong lahat, tayo na sa Antipolo. Pahingin tubig.